Kumusta yung progress ng chapter 2, chapter 3? Kumusta po yung progress ng chapter 2, chapter 3? Okay naman po, ma'am. Medyo nahihirapan po dun sa conceptual framework po, ma'am, at saka po dun sa isa po. Conceptual framework and conceptual paradigm. Opo. Yung pong, ma'am, yung theoretical. Yung theoretical framework, Opo. maghanap kayo doon ng theory which is related sa sa study nyo. Opo. And then, kahit mga 3 theory, tapos, kunin nyo yung author, ilagay nyo kung anong year niya pinag-publish yung theory. Tapos, i-relate nyo siya, anong relationship niya doon sa nyo. Bakit bakit applicable, pwede siyang i-apply, pwede siyang i-relate doon sa sa research nyo. Then, dapat nakapaloob po doon yung nakapaloob doon yung inyong, yung theory muna, tapos nakapaloob doon yung inyong respondent. Then, nakapaloob doon yung inyong, nakapaloob doon yung inyong statement of the problem. And then, makaka-create kayo ng sarili nyong researcher theory. Magkakaroon kayo ng sarili ng theory, pero yung theory nyo output coming from your research. Okay, parang i-illustrate nyo po yun into a diagram. So, ganito, kaya gusto ko kayo lahat present. So, remember that our last week will be next week. This coming week will in this week, sana na-turn in nyo na yung inyong chapter 2, chapter 3 sa Google Classroom as your final. And then, bukas sa mga camera. Ilan tayo? 9. Tapos yung iba wala na namang alam. Okay, ganito. So, last week na next week. So, as expected, bago matapos yung linggo na yan, dapat ma-turn in nyo, o kaya kahit ngayong weekend, ma-turn in nyo po yung inyong chapter 2, chapter 3 as part of the requirement ng final. And then kasi by next week po, wala po na kasing mangyayari na face-to-face or either online na defense. So, alam niyo naman yata kung gaano yung status natin ngayon sa CSPC. So, lahat kami naka-work from home, hindi po kami pinapapasok sa campus. So, baka pwedeng, sabi ni Dean, instead of title defense, magkakaroon na lang po tayo ng paper evaluation. So, meaning, kung sino po yung naka-assign sa inyo na panelist 3, piprint out nyo po ng naka-hard copy
ipiprint out nyo po ng naka-hard copy. O tig-isa. Yung panelist nyo tig-isa na hard copy. Tapos ibibigay sa kanya. Tapos magko-comment na lang siya sa paper nyo. Isusulat niya na lang yung kanya mga suggestion and recommendation doon sa papel, sa manuscript. Tapos tatanungin nyo siya kung kailan nyo siya pwedeng i-retrieve within that week. Kailan siya pwedeng i-retrieve within that week. Tapos po, i-revise nyo siya according to the suggestion and recommendation ng tatlong panel. So, isa-summarize nyo kung ano yung mga suggestion and recommendation ng tatlong panel. Kunwari, gawa kayo ng table. Halimbawa nga, may tatlong ay sa taas, suggestion and recommendation during the paper evaluation of paper evaluation for title defense. Tapos, column 1, nakalagay po doon yung chapter. Kung anong chapter. Tapos, 1. Tapos, suggestion and recommendation. Tapos, remarks. Okay. So, ibig sabihin, sa unang column, ano yung suggestion and recommendation sa chapter 1 ni panel? Kung sinong panel yung nag-suggest. So, bali, ay apat pala na column. Number nung yung chapter, tapos pangalan ng panel na nag-suggest, tapos yung kanyang suggestion and recommendation, tapos remarks. Kunwari, si panel A, ang suggestion and recommendation niya sa chapter 1, i-enumerate mo kung ano kanyang mga suggestion and recommendation na sinulat niya na kailangan nyong i-revise, baguhin, idagdag sa chapter 1. Tapos ilagay mo sa another column yung kanyang pangalan. Ibig sabihin siya ang nag-suggest nyon. Diba, ang nag-suggest nyon si Mamong Rosalie kasi siya yung panel. Lagyan mo, Rosalie Bulalakaw. Tapos, ano yung kanyang suggestion? Ano yung mga pinapagawa niya sa inyo na mga idadagdag, tatanggalin, i-revise sa chapter 1. Tapos remarks. So, pag na-ano nyo na yon na comply, kung sinunod nyo na, kinomply nyo na, i-revise nyo na yung manuscript nyo according sa recommendation niya, lagyan nyo doon sa remarks, comply, tapos, anong page nyo siya in-insert, or inilagay, or kinomply. Opo, lagyan nyo pa ng page number, tapos, complied. Ilang column na yung sinabi ko? Anong chapter? Tapos, sino yung pangalan ng panel na nag-suggest, yung kanyang suggestion and recommendation, another column, tapos anong page mo siya in-insert, idinagdag, binago, and then remarks kung na-comply. Opo. Nagets nyo? Kasi, pag during your pre-oral, yan din ang ipapakita nyo sa kanila during your presentation. Tapos, ipapakita nyo yung revision niya, kung paano nyo ni-revise, paano nyo binago, according to his or her suggestion and recommendation. Okay na? Nagigets nyo? Tapos, i-revise nyo kasi yun po ang requirement ko pa. After nyo ma-revise, requirement pa yan. So, di ba? Ayan. So, yun po yung babasehan natin ng pagbibigay sa inyo ng grade sa final po. Tapos si panel, magbibigay yan ng grade. Bibigyan niya ng grade. Kaya pag retrieve mo nung kanyang manuscript, tanungin nyo kung ilan yung grade nyo. Ipalagay nyo yung grade nyo doon sa manuscript. Tapos, ibibigay nyo sa akin kung ilan yung grade na binigay ni panel. Gets nyo? Any clarification?
Any clarification? So, hindi na kayo ngayon pa pwede mag-relax. You are running out of time. So, binigyan ko na kayo ng buong linggo para almost 2 weeks na para gawin ang inyong, lalo na yung mga naunang na-checka ng output. Almost 2 weeks na binigyan ko kayo ng panahon para ma-work out yung inyong chapter 2, chapter 3. Okay. So, dapat nga na sana ngayon, i-submit nyo na yung output nyo sa chapter 2, chapter 3 as part of your requirement. And then, para, kumbaga, go na kayo for printing and then magdi-distribute na kayo ng manuscript. Pero, bago nyo po i-distribute ang inyong manuscript, mag-send muna kayo ng letter. Mag-send muna sa letter doon sa panel kung sino man sila na isa sila sa mag-evaluate ng inyong manuscript. And then, sabihin nyo doon sa sulat nyo kung kailan nyo ibibigay yung ang manuscript sa kanya. So, para mayroon po siyang enough time to evaluate, read the manuscript. Okay. So, sa Monday, ipopost ko sa GC natin kung sino yung magiging panel. So, kaya baga hinihingi ko na yung pangalan kung sino yung magiging advisor nyo. Kasi gagawin ko siya sa isa sa panel. Pero, tatanggalin ko siya sa pre-oral. Kasi siya na ang inyong magiging advisor. Pero sa pre-oral, tatanggalin ko ang pangalan niya, papalitan ko siya ng statistician. Nagigets niyo ako? Kaya, hinihingi ko kumbaga sa inyo yung pangalan kung sino ang advisor ninyo. Kasi isa siya sa magiging evaluator ng inyong manuscript. Any question, clarification po? Dali na. Wala ako sa inyong time para magsagot ng mga personal messages nyo. Ngayon nyo na tanungin ang mga dapat tanungin. Ngayon nyo na i-clarify ang mga dapat i-clarify. Kasi pag nag-BPM kayo, hindi agad yun mariresponsan. Kasi bihira akong humawak ng cellphone, lalo-lalo na pag nasa bahay. Any question, clarification? Dito na natin pag-usapan. Magpapacheck po ma'am ng title. Group 2 po. Bakit ngayon pa lang yan? Di ba may chinekan na ako kay kakagrupo mo si Gonzales? Di ba may title na kayo? Hindi po ma'am, kagrupo ko ma'am si Sidilia po ma'am. Tapos, Ano bang ginawa nyo ng mga panahon at hindi nyo yan agad-agad ibinigay sa akin? Ralyo. O title pa lang kayo, paano yan? Nakakahabol kayo? Nakatrangka. Nung last week, ang chinek ko lang, dadalawa. Wala naman kayo. Ang dami pang oras, panahon. Ba't di nyo yan binigay? Ano ginawa Kasi nyo ma'am, ng mga panahon? nasasaktuhan po kaya. Last week, ang chinek ko lang, si Priela, wala nang iba. Tapos inop na namin kasi wala naman na magpapacheck. Kanina nagtatanong ako dun sa GC kung sinong grupo ang hindi pa na-checkan, walang nagre-reply. O ilang grupo pa ang malaya na hindi pa na-checkan ang title pa ba lang yan? Title pa lang yan? Hindi pa kayo nakaka-chapter 1? Meron naman na po nagawang chapter 1. Pero yung title po hindi pa po na-check. Paano nga kayo magagawa ng chapter 1 na ang title nyo hindi pa approved?
Paano nyo yan mamagicin? Mamagicin nyo yan, mamamagic ninyo yan. Naasagasa lang si mana kita. Hindi nyo pati mapipilit ang mga evaluator nyo na madaliin ang pag-check ng inyong manuscript. Kasi babasahin yan nila. E paano kung marami rin silang concern at gawa? O sino pa bang grupo ang hindi nag-checkan? Kayo na lang? Hindi ko lang po alam, ma'am. Walang kuryente kayong tatlong group. Magkakasama lahat kayo walang kuryente. Di ba tatlong grupo kayo? Ay tatlo kayong Wala miyembro. po ngayon. Kaya nga, tatlo kayong miyembro. Kung ang isa hindi available, ibasa mo sa iba. Kaya nga tatlo kayo. Kung ikaw walang kuryente, alangan kayong tatlo, wala lahat ng kuryente. So sana, tinanong mo, sino sa inyo pwede ngayon mag-present kay ma'am? O kayo na muna at ako'y walang kuryente. Sige, mag-relax kayo kung makakahabol kayo. Asa ng title na yan? I-share mo nga sa akin ngayon na. Asan yan? Asan yan? Ipakita mo sa akin at ikaw ang gagawin kong host. Nandyan sa'yo ang title. Nandyan sa'yo yung title. Kung nandyan sa'yo yung title. Opo, ma'am. Ilang title yang hawak mo? Ilang title yung hawak mo? Dalawa po, ma'am. Plus mo sa screen, gagawin kitang host. O ikaw ang host, i-share mo sa screen. Di po kasi ako, ma'am, Okay lang po, ma'am, kahit basahin ko na lang po. Hindi ka nakaano. Anong ano? Hindi ka nakaano. Anong sa'yo? Anong sabi mong ano? Hindi ka nakaano. I-chat mo sa chat box. O, yung iba may tanong, clarification, tanong. Pwede hanggang 3, sa iba hanggang 4, dahil ang ginagawa po natin sa
Sabi mo dalawa, saan yung isa? Ano yung tourism, hospitality, CRE, and staff competitive? Yes, anong CRE? Ano? Irit, dito mo na lang irit. Naghihingi pa ako dito. Irit yung pang-ante niyo. Irit. Magkang mo na magkano. Importante nga naghihingi. Gusto mo. Anong gusto mo? Magpantay ka naman. O alin dyan nang ginawa nyo ng chapter 1? Wait po, ma'am. Baka may Christmas to Yung Alin dyan? una Alin po, sa ma'am. dalawang title? Good, John. Napa. Yung promoting sustainable health protocols in hospitality and tourism industry po. Asa ng chapter 1 yan? Tinurn in mo na? Isaan man lang Tagal yun na ako ako ang nag-play Christmas. chapter 1. Third Midterm in exam yun. Hanapon mo yung dyan. Isisend pa lang po namin mamaya. Pagkatapos po. Mamayang anong oras? Pagkatapos po, ma'am, ng po. Sa Zoom nga ako nag-check. Oo, ano pala yan, mag-check. Ay, wait lang po. Pa-screenshot ng attendance sa Zoom room for validation of your attendance today. Excuse me, ma'am. May tanong lang pa ako, ma'am. Ano yan? Ano, ma'am? Pag okay na po kayo, ma'am, doon sa kunyari nakagawa na kami ng ng chapter, di ba po, ma'am, pinarevise nyo sa amin yung chapter 1, pwede ba namin yung isama na din doon sa pag-send namin ng chapter 2 and 3 this Saturday or Sunday? Hindi higyan ganito. Ito-turn in mo muna yung chapter 2, chapter 3 as your requirements sa finance. Mm-mm. Tama? Opo.
Tapos, yung nirevise mo na chapter 1, i-attach mo na yun dun sa chapter 2, chapter 3. Yun na ang ipiprint yung manuscript na ibibigay doon sa inyong mag-evaluate ng paper nyo. Pagkatapos kasi mag-evaluate ng paper nyo, yung 3 panel, i-revise nyo uli yan. Hihintayin ko yan na i-turn in nyo uli sa Google Classroom as another, parang yan yung ano ko, project ko ba yan? Parang yan yung project ko sa midterm sa finals. I-revise yun na siya, isang revision na lang from chapter 1 to 3 according to the suggestion and recommendation of the panel. Tapos pag na-revise yun na siya according to the suggestion and recommendation ng panel, papashoot nyo na siya doon sa inyong, wait lang, at i-open natin yung Google Classroom. Sana si Miss Ramos. Nawala si Miss Ramos? Nawala si Miss Ramos sa Zoom room? Andito po. O, ibalik mo nga sa akin yung hosting. Ma'am, Kasi hindi ako makapag-share ng screen. Christine Silvia po. Wala daw. Ikaw nga ang ginawa Wala mong daw po host. kasi kuryente. Ibalik mo sa akin yung hosting para makapag-share ako ng screen. Pindutin mo po yung yung window ng pangalan ko. Mayroon diyang 3 dot. Ito. Tapos, pag pinindot mo yan, mayroon ditong lalabas na make host. Opo. So, dyan mo ako para i-transfer mo sa akin yung hosting. Kasi may isi-share screen ako. Hindi ako makapag-share screen kasi ikaw ang ginawa kong host. Ibalik mo sa akin yung hosting. Ma'am, paulit mo. I-click mo yung i-click mo yung window ng pangalan ko. Thank you po. Na makikita ka doon na 3 dot na magkakatabi. I-click mo yung dot. Pag na-click mo, mayroon ka dyang makikitang make host para makabalik sa akin yung hosting. Okay na, nabalik mo?
Maglamay mo pa, Xerox. Xerox mo na yung dapat, isinirox mo na. Okay na, wala na yung iba na wala.
gap. Tsaka chong. Ninyo, nandyan ka? Ninyo, nandyan ka? Ninyo? 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 Yes po, ma'am. Nakikita mo yung screen? Opo, ma'am. Nakikita ko. Ayan. Dito nyo ipapashoot yung inyong midterm exam. Yan na yung inyong preliminary pages at saka chapter 1. Tama? Tingnan nyo kasi mabuti. Okay. So, ayan. Sabi ko, please upload here your output for your midterm exam, preliminary pages, and chapter 1 except for the abstract. Kasi hindi pa naman kayo pwede gumawa ng abstract kasi hindi pa tapos. Nakakagawa ng abstract pag kompleto na po yung inyong libro. Pag nagawa nyo na po yung chapter 1 to 5, saka lang tayo gagawa ng abstract. And always remember, during the time that you are going to do your abstract is only composed of 200 to 300 words. Pero huwag nyo muna yung problemahin kasi hindi pa ko pa nga pinapasama. Ngayon, ito po ang inyong magsisilbing midterm exam. Naiintindihan? Tapos, chinek ko na bagay yan. Chinek ko na. O, syempre, chinek ko na. Nakita ko na yung output nyo. Syempre, binigyan ko na kayo doon ng grade. Kasi nakita ko na siya, chinek ko na siya, revise ko na siya, crediting ko na siya. Ngayon, kaya ni-record ko siya ng midterm. Pero, yung preliminary pages, hindi nyo pa naman siya kailangang i-attach doon sa manuscript. Hindi pa siya ipiprint sa manuscript. Ang ipiprint nyo lang title page, tapos chapter 1 to 3, yun po ang manuscript na ipiprint nyo ng 3 copies at ibibigay tig-iisa doon sa magiging panel. Naiintindihan? Ngayon, ginawa ko lang siya kasi as requirement nyo dito sa midterm, kaya pinasama ko siya. Opo, kasi ang magsisilbi ninyong quiz number 1, yung output nyo sa preliminary, ang magsisilbi yung quiz number 2, yung output nyo sa chapter 1. Pero yung kabuuan dito lahat-lahat, yun ang inyong midterm exam. Nakakaintindi? Naintindi na, Tabi. Kaya Opo, ma'am. hinihingi ko yan para magkaintindihan tayo. O ngayon, dito na tayo. Final requirement. Ang final requirement nyo, hinihingi kong i-turn in nyo chapter 2 and chapter 3. Yung chapter 2 kasi ang magiging quiz number 1, ang chapter 3 ang magiging quiz number 2. Pero, yung grade nyo dito, kung ano man yung grade nyo dito sa dalawa, yun na yung inyong final requirement. Opo. Ayan. Ngayon, dito tayo sa final project. Final project. Diba? Pina-revise ko sa chapter 1. Tapos, ipiprint nyo siya kasama ng ginawa nyong chapter 2 and 3. Ibibigay nyo siya sa panel. Tapos si panel magsasuggest, magre-recommend kung ano man yung kanya mga suggestion and recommendation during the paper evaluation. Okay. So, pagkatapos nyo yung i-revise nyo uli according to their suggestion and recommendation, yun po ang inyong magiging final project. Project na yan, project. So, revise ng 1 to 3 according to the suggestion and recommendation of the panelists. Kaya kung hindi nyo yan sa akin ibibigay, hindi nyo i-turn in dito yung revise na
manuscript from chapter 1 to 3 according to the suggestion and recommendation ng panel, ibig sabihin, wala kayong magiging final project. Ngayon, ito ang magiging final exam. Sana diba magta-title defense tayo, oral defense. So since na wala na tayong oral defense, magkakaroon na lang tayo ng paper evaluation. Kung ano man po yung grade na binigay sa inyo nung tatlong panel na nag-evaluate ng papel nyo. Halimbawa, si panel 1, 2, 3. Si panel 1, 2, 3, kung ano yung grade nila, i-add ko together, divide by 3. Yun po, yung kanila, yun ang magiging grade mo sa final exam. Opo, yun ang grade mo sa final exam. Nagigets nyo ako? Opo. Yan, dito, ito ang magiging, magiging final exam. Kaya, ibig sabihin po, may ipopost po ako sa GC na parang rubric na i-attach nyo po doon sa manuscript. Pag binigay nyo po yung manuscript doon sa tatlong panel, i-attachan nyo po ng rubric for evaluation. Doon siya magi-grade. Ngayon, pag na-retrieve nyo na yung manuscript na pinag-evaluatean ng panel, sabihan nyo na ibalik sa inyo yung rubric. Kasi yung tatlong rubric na yon nagaling sa inyong nag-evaluate, yun ang ita-turn inyo dito. Pipicturan nyo, ita-turn inyo yan dito. Kaya meron ako ditong tatlong rubric. Meron kayong tatlong rubric ditong ipapashoot. Yung rubric na pinag-gradean ni panel 1, 2, and 3. Di ba may tatlong panel na mag-evaluate? Yung evaluation sheet niya, saka evaluation nila, tig-isa sila, di ba? O, yung tatlong evaluation ng tatlo, pipicturan nyo, dito nyo yan ipapashoot as your final exam. Ngayon, ang gagawin ko naman kung ano po yung grade na binigay ni panel 1, ano yung grade na binigay ni panel 2, ano yung grade na binigay ni panel 3, i-add ko together, divide by 3, yan po ang magiging final exam nyo. Naintindihan? Gets nyo? Gets nyo ha? Kuha na, kuha. Okay na, nagkalinawan na po tayo. Nagkalinawan na po kita. Hello. Ganito ma'am. Di ba po ma'am, bibigyan namin ng ng tawag dito, ng copy ng ginawa naming research yung panel. Kasi ipiprint yun in 3 copies. Ipiprint. Ilalagay sa folder na white. Naka-short band paper tayo ha. Walang gagawin dyan ng 4A kasi hindi naman yan module sa DepEd. Opo ma'am. Ang size po ninyo is short band paper. Short band paper. Ipiprint nyo ng 3 kopya. Bibigyan nyo ng tig-iisang folder na may lamang manuscript na chapter 1 to 3 na may title page na hindi na muna kasama si preliminary pages, title page lang. Tapos pagbuklat ni panel ang makikita agad chapter 1. Okay. So, kung mayroon kayong 3 panel, bigyan nyo sila ng tig-iisang hard copy. Pero isisingit nyo po doon yung rubric na ibibigay ko at doon sila mag-grade sa inyo. Tama? Kahit hindi nyo na po sa akin personal na ibigay yung rubric kasi delikado, di ba? Hindi tayo ngayon pwede magpara face to face.
pipicturan nyo yung tatlong rubric. So, makikita ko doon kung ilan yung grade na binigay ni panel 1, ilan yung grade na binigay ni panel 2, ni panel 3. So, pipicturan mo tatlong rubric, ipapashoot mo doon sa Google Classroom, tatlong papel. So, yun po ang magiging basihan ko sa inyong midterm exam. Kung ano yung grade na binigay ng tatlong panel, i-add put together, divide by 3. Yun po ang magiging grade ng inyong final exam. Ngayon, kung nakuha at na-retrieve nyo na yung tatlong manuscript galing doon sa tatlong panel, i-revise nyo na siya according to their suggestion and recommendation. So, makikita nyo na kung anong suggestion ni panel 1 doon sa chapter 1 ninyo. Si panel 2, ano naman ang kanyang suggestion sa chapter 1. Ito naman, sino naman. So, ngayon, maggagawa ako ng table. Tapos doon yung ipapasok yung mga suggestion and recommendations. Kanina sinabi ko na yun kung anong ilang column, di ba? Opo, Okay. Tapos po, yung suggestion and recommendation na sinama rin nyo, na inilagay nyo sa table, together with the revised manuscript from chapter 1 to 3. Kaya pagkatapos yung ma-retrieve, revise agad. Kasi final project yan. Pag hindi nyo yan sa akin binigay, wala kayong final project. Opo. So, para bago magbakasyon, revise na, relax na kayo. Ang i-workout nyo na ngayon with the help of your advisor, yung pagbuo ng questionnaire. So, habang nakabakasyon kayo, hindi pa nag-e-enroll ng first sem, o pwede na kayong mag-distribute ng questionnaire. Kung naka-Google form, isend nyo na yan. Tapos, mag-gather na kayo ng data para pag enroll nyo ng research 2, yung data nyo intact na, itatali nyo na, ibibigay nyo na sa statistician. So, mai-interpret nyo na, magagawa nyo na yung chapter 4. So, after po nun, isa-summary, magpo-conclusion kayo, recommendation and suggestion, yun na sa chapter 5. So, hindi na kayo gaanong may kung gagawin nyo na at hindi kayo magre-relax. Tatabi. Nagkaintindihan na po? Kung nagkaintindihan na. Ma'am, pag naprinta po naman yan, ma'am, pupunta po kami, ma'am, o pupunta yung isa namin kasama dyan sa, sa CSPC, kung sino man po yung panel na binibigay niya. Isa na lang ang pupunta, pwede nyo nang i-contact. Ma'am, paano po namin maibibigay yung aming manuscript. Pero, bago po kayo mag-printing, sendan nyo muna sila ng letter na sila i-PM nyo na lang, or kung meron kayo dyan na isang kagrupo na nakapapasok sa loob ng campus, tulad mo, di ba, student assistance ni Mayora. So, Mayora, i-print mo ng antikading letter ta, itao mo na sa panel ta. Tapos, pagtao ni Mayora ko letter, pag in-accept, sasabihin ninyo na mamaya lang ngaya or bukas kung antig ibigay namin yung aming manuscript for your evaluation. Tapos, pagbigay nyo po ng manuscript for evaluation, naka-attach po yung rubric doon sa manuscript. Sabihin nyo, doon sila mag-grade. Pag ni-retrieve ninyo yon, dapat may laman ng grade nila. Tapos, during the time po na binigyan nyo sila ng manuscript, isama nyo na po yung snackan. So, yung snackan po nila na ibibigay nyo, that is a sign of gratitude, of saying thank you sa pagtanggap ng inyong manuscript. Pag-appreciate nyo na nung oras at panahon na i-google at ibibigay niya sa pag-evaluate ng inyong manuscript. And then, parang saying of thank you or gratitude po yun dun sa ibibigay niya mga suggestion and recommendation para lalong ma-improve yung inyong research. Opo. Nagkaintindihan?
Opo, Pag ma'am. i-distribute nyo yung manuscript, samahan nyo na ng snackan. Kahit isang burger lang. Kahit isang burger lang, saka isang mineral water, pwede na yon. Basta anything na parang snackan din niya. Amo, nagkaintindihan kita. So, mangyayari Opo, po yan ma'am. within this week. So, pag ipinost ko po yung inyong, yung inyong mga panel, automatic, kailangan nyo mag-send ng letter. Opo. Kung meron din lang dyan, pwedeng pumasok na isa. Or ipakisuyo nyo na lang kung sino dyan. Pwede man na ipakisuyo ninyo kay Mayora. Ining big panel. Pero ngantig to follow na. So, pero isusunod nyo agad ha. Pag in-accept, isunod nyo agad. Huwag nyo nang patagalin yung manuscript. Kung naitaon ninyong ramrag, baka pwede nyo itautulos na apon. Tasyem. Antigan na mga ma'am. Pwede pong antigan. Makiusip na kamo. Kaya pakikiusip pakakarayon. Pwede pong antigan po na mga ma-retrieve. Before weekend. Tanganing pagsangli ka kaka-weekend. Automatic revise bago Lunes next week na i-submit nyo na i-turn in nyo na sa project kasi magpo-compute na ako ng grade. May deadline din naman po kami ng submission ng grade. So kaya kailangan ko rin naman po yun na makuha agad-agad. Gets nyo po? Nagigets. Yes po. Opo, ma'am, nagigets na po. Yan. So, yung po, pasabi ko yung letter ninyo pa standby. Amo, basta automatic pag nakita nyo kung sinong panel, ilalagay nyo agad doon yung duration ng kanyang pag-evaluate ng inyong manuscript. Okay. So, hindi mo i-revise nyo yung letter nyo ha. Huwag nyo nang ilalagay na for title defense. Paper evaluation na ang ilalagay nyong reason. For our paper evaluation. Paki-revise na lang po yung content. Paper evaluation na hindi. Opo. So, hindi pa kasi tayo po pwedeng mag face-to-face ngayon kasi delikado. Ayan. Masyado tayong nag-iingat kasi si COVID di natin alam. Baka makasalubong nyo. So, masyado na siyang rampant sa Nabwa. Masyado na siyang rampant sa Iriga. So, kaya ina-avoid po natin na yung safety natin lagi ang iniisip. Opo. Saan na si Ramos? Nag-checkan yung chapter 1. Nawala. Wala siya dito. Okay na? So, bawal ngayon mag-relax. So, kailangan nyo po siyang i-workout. So, ngayong weekend, hihintayin ko po na ma-turn in nyo po yung inyong chapter 1 to 3. So, ano yung chapter 1 to 3 ko? Ano ba yon? Project, di ba? Ay, requirement. So, yun kasi ang requirement ko. Tapos, si chapter 2 ang magiging quiz number 1 sa midterm, ay sa final. Si chapter 3 ngayon ang magiging quiz ko sa final. Kaya 2 quiz. Okay, tapos, yung result ng paper evaluation ang magiging final exam, and then yung revision from chapter 1 to 3 according to the suggestion and recommendation ni panel, yun po ang magiging final project. So, sana naman malinaw. So, syempre, don't expect na mabubuo ang final grade nyo pag hindi siya kompleto. So, wag mag-expect na mabubuo ang final grade. Wag nyo kong hihingaan ng final grade kung hindi nyo naman kinompleto lahat ng requirement na hihinihingi ko. So, as you can see,
kahit may deadline po si Google Classroom, nakakapashoot pa naman kayo. Ang nakalagay lang doon is late. Na-access nyo pa naman siya kahit lagyan ng deadline. Buti nga hindi naglalak si Google Classroom. Ang ibang system, pag may deadline lock na, hindi na kayo maaaring makapagpa-shoot. Okay. So, syempre, babasehan ko na lang yan kung anong petsa nyo pinashoot. Syempre, pag late, meron din namang konting may deduction yan. Compare doon sa on-time siyang nag-turn in. So, during the time na nag-present po kayo ng inyong title, so, yun na po yung aking basis sa aking recitation. So, syempre, kung sino yung actual na nag-present, syempre, yun ang mas mataas-taas naman ang grade kumpara sa inyo na hindi naman nag-show up. So, no show kayo during that time. Pinagkatiwala nyo lang dun sa isang kaklase nyo. So, mag-expect po kayo na mas mataas ang grade niya kasi yung siya ang nagdepensa, hindi naman kayo. Sinabi lang na kayo ay kasama nila. Pero, titles na yon. Okay. Siyempre, yung nag-present sa akin. So, siyempre, babasehan ko pa rin naman yung inyong attendance. Siyempre, kung kayo ay wala lagi during my Zoom, o ano naman ang babasehan ko ng attendance nyo, di wala. So, yung laging join sa Zoom, siyempre, yun po yung validation ng inyong attendance. So, magpasalamat kayo kung hindi ako nagpapa-Zoom kasi doon lang ako sa GC, nagpapa-attendance. So, doon lang, mag-click lang kayo ng isa, pwede na, present na. Pero pag nagpapa-Zoom, ito po ang validation ng attendance. So, sana naman, ayan, syempre, babasehan ko to, attendance. Kasama to sa class standing, yung pag-join ng klase. Okay na? Wala nang concern? Anong magpapacheck? Asan yung magpapacheck na wala? Sino bang kagrupo nun? Si Sidilia po, ma'am. Sino? Sidilia po. Wala rin. O, paano yan? Sino pa yung isa? Ayan ang problema. Papaano na yan? Diyos niyo, pero doon. You need to find way. Gumawa kayo ng paraan kung paano mangyayari yan. Maraming paraan. You need to find way pag ganyan. So, huwag kayong magpabaya. So, okay na. Pwede na tayong mag-end. Wala nang concern, wala nang question. So, you can now utilize the time in finalizing your chapter 2 and chapter 3 and revising the chapter 1. Okay na? So, basta wait ko po this weekend ang pag-turn in ng output ng chapter 2 and chapter 3 as your final requirement. And then, printing a manuscript for the distribution to your panel. Whatever the result of the evaluation of the panel would be the basis of your final exam, and then the revision of that one according to their suggestion and recommendation would be your project this final. Okay na? O, sana na naman malinaw. So, yung mga siyempre wala dito, yun ang madalas magtanong. Kasi wala, hindi nakakaintindi. So, kung ipinadala kayo ng grupo nyo as representative, okay, kayo na lang po ang mag-relay ng message, kayo na lang ang mag-explain sa kanila. So, yung walang representative dito, ayan, yun na naman ang maingay sa PM ng PM. Okay, so we will end now our meeting. So, kindly please take your time to accomplish all the requirement intentionally for until finals. So, po. Okay na? Okay.